Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest ating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Friday, April 4, 2026. Sa kasalukuyan nga po, ang bagyong ating minumonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 1,750 km east of Mindanao, na kung saan may taglay itong hangin na maabot sa 70 km per hour at may pagpugso maabot naman sa 85 km per hour. Samantalang kumikilos ng mabagal na umaabot lamang sa 10 km per hour ang kanyang pagkilos pakanluran, na kung saan posible nga itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga araw. Base nga po sa ating tropical cyclone threat potential, pagsapit ng April 9 hanggang 15, may kita nga po natin dito sa ating track na kung saan may shaded by red, na kung saan ito ay ibig sabihin ay active po ang ating tropical cyclone. At may kita nga rin po natin na lalapit ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga araw. At pagsapit naman ng April 16 hanggang 22, makikita natin na papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility, at kung ganap pa rin itong bagyo ay tatawagin po natin ito sa local name na Bagyong Kaloy. At makikita nga po natin ang kanyang pagkilos na posible nga lang itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at kikilos pahilagang silangan. So lilihis nga po base nga sa ating latest track. Ngunit pinag-aanda pa rin po natin ang ating mga kababayan sa mga posibleng epekto pa rin ng bagyong ating minumonitor, dahil sa inaasa natin na posible pa nga itong lumakas at abutin ito ang typhoon category. So maging alerto lang po tayo at maging updated sa mga bagong ulat naming ilalabas, upang sa gayon makapaghanda po tayo sa mga posibilidad na mangyayari sa mga susunod na mga araw o oras. Na kung saan kung ito ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap ng typhoon category, ay posible nga itong maka-apekto pa rin sa ating silangang bahagi ng ating bansa, na kung saan yung hangin nito ay aabot pa rin ito sa may ating bansa. Kaya naman makakaranas pa rin tayo ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. Sa kasalukuyan, posible pa rin po yan mabago sa ating latest track. So maging updated lang po tayo, dahil posible pa rin magbago ang ating senaryo sa posibleng daanan o tahakin nitong bagyong ating minumonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At base nga po sa climatological track sa buwan ng April, makikita nga po natin na mayroon po tayong senaryo na posibleng mabuo dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, at posible nga itong tumawid ng ating bansa. Kaya naman ito po yung ating pinaghahandaan sa ating mga kababayan, upang sa gayon makaiwas po tayo sa malubhang epekto nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan naglalandfall po ang senaryo natin. Una, dito sa may posible dito sa may area ng Dinagat Islands, maglalandfall, and then sa may Surigao del Norte, at dadaan dito sa may area ng Bohol, Cebu, patungo dito sa southern portion ng Antique, Iloilo, Guimaras, patungo naman po yan dito sa may area ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Yan po yung senaryo natin sa mga dinadaanan ng bagyo pagsapit ng April. Samantalang mayroon din tayong senaryo na posibleng dumaan nga lang po ito papunta dito naman sa may area ng Palawan. So may posible po tayong landfalling. And then mayroon din tayong senaryo na papasok lamang ito at lalapit dito sa may silangang bahagi ng ating bansa at lilihis lamang or pahilagang silangan ang kanyang pagkilos. So yan po yung senaryo natin. So yan po yung ating pinaghahandaan, dahil posible pa pong mabago ang track sa ating minumonitor na bagyo, na kung saan nasa category na po itong tropical storm category. So sa mga susunod na oras, posible pa itong lumakas. Kaya maging alerto lang po at updated sa mga bagong ulat pa na namin ilalabas, upang makaiwas malubhang epekto, dahil taglay na nito ang lakas na hangin
na kung saan nga po ay umaabot na nga po ito sa 70 km per hour. Samantalang may pagbuso po ito na umabot sa 85 km per hour na makakasira na po ito ng mga light materials ng mga kabahayan at mga makakasira na rin po ito ng mga puno na siyang magpapadamage na po sa ating agricultural. So maging alerto na po tayo upang sa gayon makaiwas po tayo sa malubhang epekto. Samantala, para naman sa maging lagyan ng panahon ngayong araw, inaasahan pa rin po natin ngayong araw ang improving weather. Lalong-lalo na dito sa May Luzon, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng maliwalas na panahon ngayong araw ang area ng Ilocos Norte, Apayao, Cagayan Valley Region, Abra, Kalinga, Isabela, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Zambales, Tarlac, Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon. Inaasahan po natin makakaranas ng maliwalas na panahon. Ngunit maging alerto lang po tayo pagsapit ng hapon at gabi dahil po sa mga localized thunderstorm na dala po ng ridge of high pressure area na kung saan makakaranas ng maliwalas na panahon sa umaga na mainit ang temperatura po ang ating inaasahan. Samantala dito naman sa area ng Legazpi ay inaasahan po natin makakaranas pa rin ng maliwalas na panahon sa umaga na sinasamahan ng bagyang maulap na papurin pagsapit ng hapon at gabi na may mga localized thunderstorm na posibleng magdulot ng mga light rains pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman maging alerto lang po tayo ang ating mga kababayan dito sa area ng Legazpi, including Mimaropa, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Marinduque at Romblon ang ating inaasahan na posibleng makaranas ng mga localized thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi. At para naman sa maging agwat ng temperatura, inaasahan pa rin natin makakaranas pa rin ng mainit na temperatura o panahon dito sa area ng Tuigaraw na umaabot nga po yan sa 25 hanggang 36 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Samantala dito naman sa Maylawag, 22 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Baguio ay mababa pa rin ang ating inaasahan na temperatura na maabot lamang sa 15 hanggang 25 degrees Celsius. Metro Manila, mainit po ang ating inaasang temperatura na maabot sa 22 hanggang 35 degrees Celsius. Tagaytay 23 hanggang 33 degrees Celsius, Legazpi 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. At para naman sa may lagay ng panahon dito sa may Kalayaan Islands, Puerto Princesa, Visayas, and Mindanao, inaasahan po natin na makakaranas ng maliwalas na panahon sa umaga na sinasamahan po yan na maulap na papurin at mga localized thunderstorm na kung saan posible ang localized thunderstorm o mga pag-ulan ng mga biglaan, lalo na po yan dito sa may area ng Cagayan de Oro, Davao at Zamboanga. Dahil po yan sa epekto na rin ng bagyong ating minomonitor na kung saan hagip na nga po nito ang silang bahagi ng Mindanao. Kaya naman lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa nabanggit na lugar. At inaasahan po rin natin na makakaranas na rin ng maulap na papurin ang ating mga kababayan pagsapit ng hapon at gabi dito sa area ng Samar, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte ay posible nga po makaranas ng maulap na papurin pagsapit ng hapon at gabi. At sinasamahan po yan ng mga localized thunderstorm na kung saan buong Visayas at Mindanao Palawan, posible ang mga localized thunderstorm na ating pinaghandaan na makakaranas ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan or light rains ng mga pag-ulan. So, maging alerto lang po tayo kung kaya ugaliin pa rin na magdala ng panangga sa matinding sikat ng araw or biglaang buhos ng mga pag-ulan. Kaya naman kung lalabas kayo ng inyong tahanan, ugaliin magdala ng payong o kaya naman kapote. So, kung sa gayon, kung lalabas kayo ng mainit na temperatura, mayroon po tayong panangga. O kaya naman sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, mayroon po tayong panangga sa biglaang buhos ng mga pag-ulan. Dahil ang ating inaasahan na mga temperatura ay matataas nga po. So, yan po yung ating pinag-iingat ng ating mga kababayan. At para naman sa may agwat ng temperatura dito sa may
area ng Palawan, lalong-lalo na sa lugar ng Puerto Princesa, umaabot po ng 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa may Kalayaan Islands, 26 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Visayas, lalong-lalo na dito sa may Tacloban, inaasahan po natin na makakaranas pa rin ng maalinsangang panahon na umaabot naman sa 26 hanggang 33 degrees Celsius. Cebu, 27 hanggang 31 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Iloilo, 26 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Samantala, dito naman sa may Mindanao, inaasang agwat ang temperatura dito sa may Davao, 25 hanggang 35 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 hanggang 31 degrees Celsius. Zamboanga, 24 hanggang 34 degrees Celsius ang ating inaasahan agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala pa rin po tayong nakataas na gale warning or mga babala sa mga mataas na mga pag-alon. Ngunit maging alerto lang po tayo sa mga posibleng pagtaas ng alon sa mga susunod na mga araw dahil po sa epekto na nitong bagyong ating mini-monitor na inaasahan nga po natin na papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga araw. Kaya naman po pinag-iingat natin ang ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yan yung ating mga kababayang mangingisda na siyang nagpapalaot sa ating karagatan. Sa kasalukuyan nga po, meron lang po tayong inaasahan ng mga taas na mga pag-alon na umaabot sa 1.8 na mga pag-alon. Kaya naman malaya pa rin po ang ating mga kababayan na mangingisda na pumalaot po sa ating mga baybaying dagat or sa mga seaboard ng ating karagatan. Ngunit maging updated lamang po sa mga susunod po naming ulat panahon upang sa gayon malaman po ninyo ang posibleng pagbabago sa lagay ng ating panahon. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Friday. Ingat po tayong lahat and God bless us all guys.